Paano kung nakatanggap ka ng mensahe mula sa kababata o kaibigan mong nawalay sa iyo at tumira sa malayong lugar ng matagal na panahon? Iniimbitahan kang makipagkita at makausap muli ng personal. Marahil ang iba sa atin ay matutuwa dahil madalang na magkaroon tayo ng kaibigang nananatili sa matagal na panahon. Mga kaibigang nandyan mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Sobrang sabik ni Rika Okada na makasama muli ang kanyang matalik na kaibigan kaya nag-post pa siya tungkol dito sa kanyang Facebook account. Ngunit hindi tulad ng inaasahan, pagkatapos nito ay matatagpo ang wala ng buhay si Rika. Ka-TBSA, bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ang istoryang ito ngayong araw ay dadalhin tayo sa Japan, ang tinawag na Land of the Rising Sun, para pag-usapan ang kaso ni Rika Okada. Habang lumalaki tayo, tila mas nagiging abala at mas komplikado ang ating buhay dahil sa mga obligasyon at trabaho, mga responsibilidad sa pamilya at iba pa. Marami tayong nakikilalang mga bagong mukha at madali din tayong nawawala ng contact sa mga taong hindi na natin nakakasalamuha araw-araw. Ang mga kaibigang minsang naging malapit noong tayo'y lumalaki sa eskwela o kolehiyo, lumilipat o napapalayo at madalas na lumilipas ang mga taon na wala tayong personal na ugnayan. Pero minsan, paminsan-minsan, may isang taong hindi mo nakita o narinig mula sa mahabang panahon ang biglang magpaparamdam. Ito mismo ang nangyari kay Rika Okada, 29 na taong gulang noong 2014. Nagulat siya nang makatanggap ng mensahe online mula sa kanyang kaibigang si Yuri Oishi, isang kababata at malapit na kaibigan na nagsasabing gusto nitong makipagkita. Maganda ang relasyon ng dalawa noong panahon ng kanilang pag-aaral, at bagamat mahigit isang dekada na silang hindi nagkita, nakakapag-usap pa naman sila ng madalang at nasusulyapan pa rin nila ang buhay ng isa't isa sa pamamagitan ng social media. Nasabik si Rika at agad na pumayag. Hindi niya alam na sa kasamaang palad, ang desisyong iyon ang magwawakas sa kanyang sariling buhay. Ngunit paano ito nangyari? Atin pang sisirin ang kwento. Si Yuri Oishi ay ipinanganak sa Brazil ngunit may lahing Hapon. Ang unang mga imigrante na Hapones ay dumating sa Brazil noong 1908 at sa katunayan, ang Brazil ang may pinakamalaking populasyon ng mga Hapones sa labas ng Japan. Noong 1900s, matapos ang abolisyon ng pang-aalipin, kailangan ng Brazil ng mga manggagawa sa plantasyon ng kape. Ngunit dahil kilala pa rin ito sa mababang sahod at hindi magandang kondisyon ng trabaho, karamihan sa mga Europeo ay hindi pumapayag na lumipat doon. Ang mga Hapones, nakulang sa oportunidad sa kanilang bansa at pinagbawalan sa pagtatrabaho sa Amerika at Australia noong panahong iyon, ay nagtrabaho sa mga plantasyon sa Brazil. Bagaman ipinanganak sa Brazil, lumipat pabalik sa Japan si Yuri kasama ang kanyang pamilya noong bata pa siya. Nanirahan sila sa Osaka, malapit lang sa tirahan ng pamilya ni Rika. Nag-aral ang dalawang batang babae sa parehong paaralan at nagkaroon ng mabuting pagsasamahan. Ngunit matapos ang kanyang junior high year, nagpa siya si Yuri na bumalik sa Brazil upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral doon. Hanggang sa edad na 18, pinapayagan ang mga bata na magkaroon ng dual citizenship. Sa kaso ni Yuri, ay pareho itong may citizenship bilang Hapones at Brazilian. Ngunit kapag ang isang individual ay tumuntong na sa edad na 18 ay kinikilala lamang ng Japan ang isang citizenship ng isang tao. Ibig sabihin ay kailangang pumili si Yuri sa pagiging Hapones na nasyonal o isang Brazilian. Pinili niyang isuko ang kanyang pagkamamamayang Hapones at maging isang Brazilian. Gayunpaman, nang siya ay 20 taong gulang na, bumalik si Yuri sa Japan at nagsimulang magsisi sa kanyang desisyon. Mas mahirap maghanap ng trabaho at makiisa sa lipunan ng Japan ngayon na isinuko niya ang kanyang pagkamamamayang Hapones. Pumasok siya sa bansa na may temporary visa at nahirapang makahanap ng trabaho. Nakontento siya ng mga posisyon sa mga supermarket at convenience store para mairaos ang pananatili doon. Sa panahong ito, nakatira siya kasama ng isang Chinese na kasama sa kwarto sa Tokyo para makatipid. Lumipas ang mga taon, naging malungkot at nakadama ng pag-iisa si Yuri. Hindi siya malapit sa kanyang pamilya at ang tanging kaibigan na malapit dito ay ang Chinese na kasama niya sa kwarto. Noong 2013, nakatanggap siya ng isa pang dagok nang ipaalam ng kanyang kasama na balak na nitong bumalik sa China matapos makakuha ng magandang alok na trabaho sa Shanghai.
Desperado si Yuri na hindi maiwanan. Nagpasya siyang pumunta rin sa China, anuman ang mangyari, ngunit hindi ito magiging madali. Lubog sa utang si Yuri. Hindi kayang lumipad patungong China at higit sa lahat, tinanggihan na siya ng permanent residency sa Japan. Matagal nang nag-expire ang kanyang visa at illegal na siyang naninirahan sa Japan. Pinag-isipan niya ang iba pang mga options ngunit wala itong maaaring pagpilian. Noon niya nabasa ang isang balita tungkol sa ibang mga dayuhan na nagpeke ng kanilang mga pasaporte at nagpasya na dahil hindi siya makakaalis ng Japan ng legal, iyon na lang ang tanging paraan. Dito papasok ang kwento ni Rika. Napagtanto ni Yuri na mayroon lamang talagang dalawang pagpipilian. Kailangan niyang nakawin ng isang valid na pasaporte o gumawa ng isang iligal. Maaaring mas mapahamak siya kung siya ay mahuli sa pagnanakaw at hindi niya kayang bayaran ng isang peking pasaporte. Nakaisip siya ng ikatlong ideya, ang mag-apply para sa isang bagong pasaporte sa ilalim ng isang peking pagkakakilanlan. Dahil dito, nagsimula siyang maghanap sa kanyang mga kaibigan sa Facebook. Naghanap ng isang babae na malapit sa kanyang edad. Importante na ang taong ito ay walang asawa at hindi pa umalis ng Japan. Mga hulugan itong hindi pa sila nag-apply ng pasaporte noon at ito ang butas na nakikita ni Yuri upang makapag-apply ng pasaporte sa ilalim ng pangalan ng taong mapipili niya. Walang pag-aalindangang pinili niya si Rika. Si Rika Okada ay nakatira mag-isa. Nagtatrabaho bilang isang nurse at higit sa lahat, alam ni Yuri na hindi pa naglalakbay sa ibang bansa si Rika. Sigurado siya sa makatuwid na hindi pa nag-a-apply si Rika para sa kanyang sariling pasaporte. Ginamit niya ang sikat na Japanese messaging app na Line para kontakin si Rika noong Enero 2014 at sinabi sa kanya na nasa Japan siya ngayon. 10 taon na mula nang magkita ang dalawa ng personal at dahil pupunta si Yuri sa Osaka, tinanong niya si Rika kung gusto niyang magkita para maghapunan. Nagulat si Rika ngunit masaya na makarinig ng balita mula sa kanyang dating kaibigan at nagplano ang dalawa na magkita sa isang Japanese pub sa Osaka kasama ang dalawa pang dating kaklase. Noong unang araw ng Pebrero, nagpost si Rika ng mensahe sa Facebook na nagsasabing, "Magkikita kami ng mga kaklase ko noong elementarya ngayong gabi." 10 taon na ba talaga mula nang magkita kami? Sa hapunan, nagpost din siya ng larawan ng grupo habang nag-e-enjoy ng kanilang pagkain. Ito si Yuri sa kaliwa at si Rika sa kanan. Noong panahon ng hapunan, inamin ni Yuri na nagsimula siyang mag-isip kung paano niya ililigpit si Rika. Inimbitahan ni Rika si Yuri na manatili ng gabi sa kanyang tahanan at nagbiyahe pa ng 2 oras at kalahati pabalik sa Tokyo si Yuri kinabukasan. Makalipas ang mahigit 1 buwan, umalis ang Chinese na kasama ni Yuri patungong Shanghai. Naging mag-isa itong muli. Gumawa na ng hakbang si Yuri upang patibayin ang kanyang plano sa pag-alis ng Japan. Noong Marso 20, 2014, gumawa si Rika ng isang cryptic Facebook post na nagsasabing, "Mayroon akong nakakainis na karanasan ngayong araw at nanginginig ako sa galit. Marami ang naging haka-haka kung ano ang nag-trigger nito." Sinasabi ng ilan na maaaring dumating si Yuri mula sa Osaka at nainis si Rika sa pagpupumilit nitong makituloy sa kanya. Ano man ang dahilan, kinabukasan, ika-21 araw ng Marso, bumalik si Yuri sa Osaka at bumisita sa isang lokal na tindahan ng mga kagamitang pambahay malapit sa tirahan ni Rika. Doon, bumili siya ng malaking kutsilyong pangkusina na kanyang itinago sa isang bag. Nang hindi iniimbita, nagpumilit siyang pumasok sa bahay ni Rika at tumangging umalis. Si Rika, ayon sa maraming tao, ay magalang at mahinhin at malamang ay hindi niya nakuhang paalisin ang dalaga. Pinayagan niya si Yuri na manatili ng gabing yon. Nagpadala si Rika ng text message noong umaga ng ika-22 araw ng Marso sa isa sa kanyang mga kaibigan na nagrereklamo na biglang dumating si Yuri kagabi sa kanyang lugar at tumangging umalis. Nagpasya si Rika na harapin muli si Yuri. Umaasang maiintindihan siya nito. Nang harapin ni Rika si Yuri at sinabihan siyang kailangan niyang umalis, biglang binunot ni Yuri ang patalim at itinarak ito sa kanyang tiyan. Nang maglaon, napag-alamang sinaksak ni Yuri si Rika ng mahigit 50 beses. Pagkatapos nito, sinubukan niyang linisin ang dugo at mga ebidensya na naiwan sa lugar. Nagawa rin niyang gamitin ang computer ni Rika upang tanggalin ang mga huling cryptic posts mula sa kanyang account online. Sa huli, nagpadala siya ng mensahe mula sa cellphone ni Rika sa kanyang boss na nagsasabing masama ang pakiramdam niya at hindi siya papasok sa trabaho.
Nang magpadala ng text message ang mga magulang ni Rika, si Yuri ang nag-reply na nagpapanggap na si Rika. Umaasang maaantala ang pagkatuklas sa pagkawala ng kanilang anak. Nang bumisita ang isang nag-aalalang kasamahan mula sa ospital kung saan siya nagtatrabaho, iniulat na walang tao sa bahay. At nang magpakita ang may-ari ng gusali, tumawag si Yuri na nagpanggap na si Rika at nagsabing nasa business trip siya at hindi ito makakabalik sa bahay. Matapos ang isang linggo na hindi makontak ang kanilang anak, tumawag sa mga otoridad ang mga magulang ni Rika at inireport ang kanyang pagkawala. Matapos gamitin ang telepono ni Rika upang tumawag na may sakit siya, pinatay nito ang telepono. Nahanap niya ang wallet at mga credit card ni Rika at kinabukasan matapos ang insidente, nag-book siya ng isang moving company para kumuha ng package mula sa bahay ni Rika. Ang booking ay nakapangalan kay Rika at binayaran gamit ang kanyang credit card. Pinirmahan ni Yuri ang delivery paperwork bilang si Rika ngunit iniwan ang kanyang sariling numero at telepono bilang kontak. Ayon sa mga ulat, tinuyo ni Yuri ang katawan ni Rika hanggat maaari na itong ibalat sa bubble wrap. Inilagay ito sa isang 6 na talampakang karton na kahon. Ang package ay tumitimbang ng humigit kumulang 50 kilograms. Ang laman ay nakalabel bilang life-sized doll na gawa sa huwad at ito ay nakapangalan kay Rika, ngunit ipinadala sa address ni Yuri sa Tokyo. Nahanap ng mga pulis ang fingerprint ni Yuri sa kahon. Bumalik si Yuri sa Tokyo para hintayin ang package na nakatakdang maihatid kinabukasan. Pinaniniwala ang itinago niya ang katawan ni Rika sa kanyang apartment ng 1 buwan bago nagrenta ng storage locker na muli niyang binayaran gamit ang credit card ni Rika at inilipat ang kanyang katawan doon sa huling bahagi ng Abril. Nag-apply si Yuri ng mga karagdagang credit card sa pangalan ni Rika. Ginamit din niya ang health card ni Rika upang makuha ang opisyal na sertipiko na kailangan para sa aplikasyon ng pasaporte. Nag-apply siya ng pasaporte sa pangalan ni Rika ngunit gamit niyang sariling larawan. Sa kabuuan, gumastos siya ng humigit kumulang 1 milyong yen, katumbas ng $10,000 sa Japan, at kalaunang sa Shanghai sa mga hotel, damit, at iba pang gastusin. Malamang na inilipat ni Yuri ang katawan ni Rika sa storage facility dahil inaasahan niyang bumalik na ang kaibigan niyang dating kasama sa kwarto mula sa Shanghai. Nang magkita muli sila, nagsimulang magplano si Yuri ng kanyang pagtakas. Sasama siya sa kanyang kaibigan sa paglipad pabalik sa Shanghai sa ika-3 ng Mayo. Ngunit hindi sumang-ayon sa kanya ang lahat ng kanyang plano. Nagbiyahe siya ngunit naharang siya ng mga opisyal sa Shanghai at ikinulong para sa pinaghihinalaang ilegal na pagpasok sa China. Sinabi ni Yuri na binigyan siya ng pahintulot ni Rika na gamitin ang pasaporte, ngunit sumuko siya sa Japanese consulate at hawak ng mga otoridad. Samantala, sa Osaka, bumisita ang ina ni Rika sa bahay ng kanyang anak at nagulat nang matuklasang may mga bakas ng dugo sa sahig at sa pader malapit sa kama ni Rika. Kaagad nilang nalaman sa pamamagitan ng aktibidad ng credit card ni Rika ang order para sa pagpapadala ng malaking package at ang resibo para sa storage facility sa Tokyo. At ito ang nagdala sa kanila sa pagtuklas ng mga labi ni Rika. At gaya ng nabanggit, ang pagtuklas ng mga fingerprint ni Yuri sa kahon na naglalaman ng bangkay ni Rika ang nagdiin sa kanyang malinaw na pagkakasangkot sa nangyari kay Rika. Naglabas ang mga pulis ng warrant para kay Yuri sa hinalang pagpatay at iba pang mas mababang mga kaso ng pagnanakaw ng credit card at identity fraud. Una silang nahirapan dahil walang extradition treaty ang China at Japan. Sa kasamaang palad, si Yuri na sumuko na sa kanyang pagkamamamayang Hapones ay malamang na ipinadala pabalik sa Brazil. Ngunit patuloy na humihiling ang gobyerno ng Japan para sa kanyang extradition sa Japan. At makalipas ang 2 taon noong 2016, nagpasya ang kataas-taasang hukuman ng China na dapat lumipad pabalik sa Japan si Yuri upang harapin ang kanyang mga kaso. Noong Enero 2017, dinala pabalik si Yuri sa Osaka at formal na inaresto. Sa simula, tumanggi siyang makipagtulungan at sinabing wala siyang masabi ngunit kalaunan, inamin niya ang parehong pagnanakaw at pagpaslang kay Rika. Ang kanyang paglilitis ay naganap noong 2019. Umamin siya ng kasalanan ngunit iginiit ng kanyang abogado na nagawa niya ito dahil sa sakit sa pag-iisip. Sa katunayan, hinihiling ng kanyang mga abogado na pagaanin ang parusa dahil sa kanyang mental condition. Gayunpaman, tinutulan ng mga prosecutor na maraming hakbang ang ginawa upang planuhin ang krimen, itago ang katawan at patagalin ang pagtuklas ng pagkawala ni Rika,
na nangangahulugang mayroong kakayahang makapagdesisyon si Yuri at malaman ang tama at mali. Sa huli, hinatulan si Yuri Oishi ng habang buhay na pagkabilanggo noong Marso 2019, ngunit umapila siya sa hatol. Ang hatol ay pinagtibay ng kataas-taasang hukuman at ang kanyang apela ay ibinasura. Matapos matanggap ang kanyang sentensya, naglabas ng pahayag si Yuri na nagsasabing, "Humihingi ako ng tawad. Malungkot ako at nagsisisi sa aking mga ginawa at sa pagdulot ng malaking problema sa maraming tao." Ngunit sa kabila ng kanyang paghingi ng tawad at tila pagsisisi sa kanyang mga ginawa, hindi magbabago ang katotohanan na isang inosenteng babae ang maagang nawala at ninakawan hindi lamang ng mga material na bagay, ngunit maging ng pagkakakilanlan ng isang taong itinuturing nitong kaibigan. Ano man ang kinakaharap nating problema sa ating buhay, hindi kailanman katanggap-tanggap na mandamay tayo ng ibang tao o magbalak ng masama tungkol sa iba. Dapat nating tandaan na anumang masamang hangarin na mayroon tayo ay hindi kailanman magdudulot ng mabuti, bagkus ay maaari pa tayong ipahamak nito sa huli. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.